Nakalabas na rin ang ospital ng Pinoy na pinalaya ng Hamas matapos ang mahigit isang buwang pagkakabihag. Pero may isang Pinoy pang hinahanap kaya umaasa ang Foreign Affairs Department na nasa mabuti rin siyang lagay. Malaking tulong kung matuloy ang posibleng pagpapalawig ng tigil-putukan ng Hamas at Israel na hanggang ngayong araw na lang. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakangiting lumabas ng ospital sa Israel si Gelinor Jimmy Pacheco habang pinapalakpakan ng mga staff na sinasambit pa ang kanyang pangalan. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nasa maayos na kalagayan si Pacheco at nagpapahinga sa isang hotel. Sinabi raw ni Pacheco sa Philippine Embassy sa Israel na 11 kilos ang nawala sa kanya sa 49 days niya bilang bihag. Kaya naman dinalhan daw nila ito ng adobo at pinakbit. May emotional issue siya, stress, no? Pero physically, nothing wrong. Kailangan niya magpalakas dahil nag-lose siya ng weight, no? Uwi nga siya. Ang most likely date, mga December 15, thereabouts. Sabi ng Israel Embassy, sumasa-ilalim na sa proseso si Pacheco para mabigyan nila ito ng benepisyo bilang biktima ng terorismo. And I was also exchanging some messages with his wife. I had tears in my eyes that it's really until we got the final message that yes, it's done and he's back there. It was really very, very exciting and I'm very happy for him. I'm very happy for the family. Dadalhin naman ng Overseas Workers Welfare Administration sa Maynila ang pamilya ni Pacheco mula sa Cagayan para abangan ang pagbabalik nito sa bansa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFA at Israel at ilang kaibigang bansa para kay Noraline Babadilla na napaulat na nawawala rin sa Israel. Tinanong nga raw nila si Pacheco tungkol dito. Alam niya, wala siyang alam na ibang Pilipino na hostage kasama niya. Yun, isang alam niya. Yun ang isang issue ngayon, no? Kasi mayroon pa tayong hinahanap na isa pa. Miracles happen. Ngayon, it's holiday season. Pagdasalan natin, greatest miracle of all. Hanggang ngayong araw na lang ang humanitarian pause o tigil-putukan para makapagpalaya ng bihag ang Hamas. Pero may hawak pa silang halos 200 bihag kaya may panawagang mapalawig pa ito. If we get more than 10 a day, 10 hostages a day that we released, the pause will be extended. We have to bring all of them back home. So if this is not happening by this pause, then of course we have to go back to continue with the pressure like any other responsible government would do in order to bring back home the citizens of their country. Sunod-sunod nga ang ganitong reunion sa bawat pinapalayang bihag ng grupong Hamas na tumaldok sa mahigit 1 buwan nilang kalbaryo. Sa bigding naghintay ang mga kaanak tulad ng amang di inakalang makikita pa ang kanyang mag-ina. Mahigpit lalo ang yakap niya sa 9 na taong gulang na si Emily na nagdiwang pa ng kaarawan habang bihag ng Hamas. Kabilang sila sa 58 bihag na pinalaya ng grupo sa ikatlong araw ng 4-day truce ng Israel at Hamas, kapalit ng pangakong kalayaan ng mga Palestinong nakakulong sa Israel, na ngayon nasa mahigit 100 na. Huling araw na nang napagkasundo ang tigil-putukan pero handa raw ang Hamas na palawigin ang ceasefire kung papayag ang Israel na magpalaya pa ng mga bilanggong Palestino. Bukas din daw ang Israel sa posibilidad na ito kung magpapalaya rin ang Hamas ng kanilang mga bihag, ayon mismo kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang pakikipag-usap kay US President Joe Biden. Pero diniin niyang agad ding magpapatuloy ang kanilang military operation sa Gaza pagkatapos nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.